Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Espresso Self! Alam mo, napaka-exciting talaga ng araw na ito, Gabi. Lalo pat kasama natin ang ating special correspondent na si Dariel Cu upang maka-join natin sa ating paggala dito sa Cabanatuan City! Hello, Panginoon! Mahaba yung araw, Rona at Dariel, kaya simulan na natin. Sama kayo sa adventure namin dito sa Cabanatuan City! Kung marami kang ulam at kulang ka pa ng kanin, sumakay ka ng bus pa norte. Mga 4 na oras lang at makakarating ka na dito sa Nueva Ecija, ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Aside from extra cups of rice, dito sa Nueva Ecija matatagpuan ang lungsod ng Cabanatuan, ang tricycle capital of the Philippines. Isipin mo ba namang merong mahigit 30,000 tricycles dito lang sa Cabanatuan? So ibig sabihin, Rona, kung pinangarap mo noong bata ka na maging tricycle driver, dito matutupad ang mga pangarap mo. This is where your dreams will come true. Exciting naman talaga ang araw natin ngayon, Gabi. Isa pa, kasama natin ang ating special correspondent na si Dariel Cu na sasamahan tayo sa paggala dito sa Cabanatuan City. Andito po tayo ngayon sa Plaza Lucero, isa sa mga historical sites dito sa Cabanatuan City. Dariel, alam mo ba kung bakit naging historical ang lugar na ito? Napanood ko po yan, Ate Rona. Alam ko po ay may malaking kinalaman dito si General Antonio Luna. Correct, Dariel. Actually, sa lugar na ito, inambush si General Luna on his way to Palanan. At ginawa rin itong capital ng First Philippine Republic ni Emilio Aguinaldo noong 1899. Alam niyo ba kung saan nanggaling yung pangalan ng Cabanatuan? Saan? Well, marami versions, pero yung pinaka-popular na version ay nanggaling daw ito sa Tagalog word na kabatuhan. Dahil ang lugar na Cabanatuan ay mayaman sa batu. Oh, di ba alam na Interesting nga yan, Kuya Gabi. Matalino talaga ako. At bago ko pa makalimutan, ay nasa likod lang natin ang Cabanatuan Cathedral. Wow! Tara, puntahan na natin. Let's go! Excited, okay? Let's go. Kuya Ricardo, gaano na po kayo katagal na nakatira dito sa Cabanatuan City? Dito po ako pinanganak, bali 41 years na po ako rito. Wow, 41 years. Ano pong masasabi niyong mga bagay na tatak Cabanatuan? Ano po bang sikat dito sa Cabanatuan? Yung kay General Luna po na to, ang sikat sa atin sa halos kadalasang dinadalaw si General Luna. Si General Luna. Ah, Lalo na po talaga? nung lumabas yung pelikula niya. Oo, Sa pelikula tama. niya, halos araw-araw maraming dumadalaw kay General Luna. Eh, yung mga taga-Cabanatuan po, ano pong mga ugaling meron? Ng mga... Ay, ang Paano po mga, nilalarawan yung mga residents ng Yan. Cabanatuan? ang mga taga-Kabanatuan na mababait, Mababait. magalang. Ano pong Sikat na dito sa pagkain. Cabanatuan? Sikat sa Kabanatuan dito, yung dinadalaw pa, yung mga bibingka nga na yan. Ah, bibingka. kanina. Tsaka yung longganisa nyo rin, Yung di longganisa, ba? yung longganisa ng Kabanatuan, talagang special talaga. Eh, yung pamumuhay po dito, kamusta? Tahimik po ba rito? Tahimik naman po rito. Tsaka, ano naman, talagang ayos naman ang pamumuhay. Okay, maraming salamat Tahimik po. dito. Ayan, thank you po, Mang Ricardo. Ang longganisa na tinuturing na Filipino sausages ay karaniwang gawa sa giniling na baboy na flavored ng spices. Subalit, kakaiba ang longganisa sa Cabanatuan dahil ito ay gawa sa giniling na baka. Batutay, yan ang tawag sa beef-based longganisa dito sa Cabanatuan. Si Mrs. Dorothea Lahares ang tinaguriang pinagsimulan ng ganitong kakaibang uri ng longganisa. Siya ang gumawa ng unang batutay recipe na kinikilala bilang Aling Otias Longganisa. Nagsimula siyang magbenta nito noon pang 1952 sa Cabanatuan Public Market. Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang Aling Otias Longganisa sa public market ng Cabanatuan na binisita nga namin. Ang kanyang anak na ang namamahala sa business na ito at talaga namang hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin. Alam mo ba, Gabi, pati raw si Katon Ying ay regular customer nila. At ngayon din ay mas marami na silang flavors na ino-offer gaya ng garlic, spicy, sweet at pati hamonado. Nakakabenta pa nga raw sila ng hanggang 100 kilos kada araw. O di ba? Walang kupas pa rin ang batutay na inimbento ni Aling Otya. Nakakatakam naman tong usapan natin, Rona. Mabuti pa ay puntahan natin ang isa sa mga pinakasikat na restaurants dito sa Cabanatuan. Alam mo, gutom na ako. Gutom ka na? Yes, Ate. Starving ka mo. Okay, mag-alala. Dito tayo ngayon sa Hapag Vicenticos kung saan sila ay nag-o-offer ng mga masasarap na lutong Pinoy. Alam mo, isa ito sa mga pinakasikat na restaurants dito sa Cabanatuan City. Tara na lang mo, tikman na yan. Hindi na pigilan si Drajan.
sinigang meat na bestseller po yun. Okay. Isa yung version ng sinigang po. Oh. Yes, ma'am. Tapos, one of the best, sinigang din po siya, nanalo din po siya sa Soup Pinoy po. Oh, okay. And then po, crispy pata po, yan po yung Wow. susunod na bestseller. Mm. Ito po yung tortang kabatuenyo, ma'am. Tortang Yes po. kabatuenyo. Yes po. Kaya po siya tinawag na tortang kabatuenyo is may longganisa po siya. Yung Longganisa po na, batutay, yes. Longganisa longganisa. batutay sa Yun loob. naman. Yes, Okay. What do you take pride of sa mga Luto na ninyo. pagkain? Yung ambience po. Ah, And then, okay. yes Kasi po. maganda pa- talaga. Yes po. And then pag uniform, parang sa bahay na. Oo. Hindi sa food po. More ang Filipino dishes po yung na-offer nila, ma'am. Gano'n na ba katagal ang Hapag Vicente ko? Nasa 15 years to 20 Wow. Thank you. Thank you, Miss Rhea. Siyempre, ito yung specialty ng Hapag Vicente Cos, Ronan, Dariel, ang kanilang Cara Leche Flan na may gatas ng kalabaw. Ayun, kaya pala Cara Leche, Yep. Carabao's milk. Okay. Hindi ko alam kung may space pa sa inyo, pero sa akin definitely may space Oh, pa dyan. mauna ka na! Ronak, kumusta yung naging adventure natin dito sa Cabanatuan? Alam mo, sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa Cabanatuan, Gabi. In fact, hindi lang sa masasarap na pagkain at saka sa mga historical places na napuntahan natin, tuwang-tuwa rin ako sa mababait na taong nakasalamuhan natin dito. And I realized, marami pala talagang lugar sa Pilipinas na pwede nating puntahan. Tama ka dyan, Rona. Hindi mo na kailangan lumabas ng Pilipinas para makapag-enjoy ng adventure. Ang bawat lugar sa Pilipinas ay punong-puno ng mayayamang kultura. At ngayon naman ay pakinggan natin si Bishop Ruben Abante as he preaches some practical biblical guidelines in Hebrews.